Posible ipaaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung hindi pa rin siya dadalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Kabilang sa mga pag-uusapan sa pagdinig ang ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga na konektado rin umano kay Guo batay sa mga dokumentong nakuha ng mga otoridad sa mga binuksang vault. Yan ang unang balita namin ni Mav Gonzalez. Kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig ng Senado, posibleng ipaaresto na si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Giit ni Senate President Cheese Escudero, obligado ang resource person na sumunod kapag may sabpina na, galing man sa Kongreso o sa Korte. Sinabpina na ng Senate Committee on Women and Children si Guo at kanyang mga kaanak. Kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Pero ngayon pa lang, nagpadala na ng excuse letter si Guo. Kabilang sa mga binanggit niyang dahilan kaya hindi makadadalo ay ang banta umano sa kanyang buhay. Lumala rin daw ang physical at mental health niya. Sabi pa ni Guo, nagpatingin na siya sa mga doktor pero tumanggi umano silang mag-issue ng medical certificate sa takot na mapahiya rin. Humingi siya ng dispensa at wala raw siyang intensyong bastusin ang komite. Pagtitiyak ng abogado ni Guo, nasa Pilipinas pa ang kanyang kliyente. Giit ni Escudero, pwede naman daw padalhan ng Senado ng Dr. Sigo para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin sang-ayon si Escudero na idahilan ng kampo ni Guo ang paghahain ng certiorari kung saan hindi siya dadalo sa pagdinig dahil maaaring gamitin laban sa kanya ang mga sasabihin niya roon. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyonan ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ang sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Senador Risa Hontiveros, gas-gas na palusot na ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Obligasyon daw ni Guo at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kung gusto raw ni Guo malinis ang pangalan niya, magpakita siya sa pagdinig, sumagot ng maayos at tigilan ng pagsisinungaling. Kasama sa iimbestigahan ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, maski roon, lumalabas na konektado si Guo. Meron tayong nakikita mga dokumento connecting for suspended Mayor Alice Guo dun sa operation ng Porac Illegal Pogo Hub. Sa mga incorporations, minsan siya ang nakapangalan, minsan yung kapatid niya. Sa sinalakay na leisure park sa Clark Freeport sa Pampanga, samot-saring resibo at dokumento ng kumpanya at incorporators na iniuugnay kay Guo ang narecover matapos buksan ang 19 na money vault. Narecover din ang 2 Taiwanese passport ng Chinese fugitive na si Wang Ziyang, business partner ni Guo, pati photocopy ng iba pa niyang passports mula sa 4 na bansa at special resident retirees visa. Ayon sa PAOK, ibig sabihin mula 2012, nakakalabas-masok sa Pilipinas si Wang at nakakapanatili sa bansa ng mas mahabang panahon. Bahagi na rin ng investigasyon ang mga travel pass ni Wang nung pandemic na inisyu ni dating Bamban Mayor Antonio Feliciano. Sinusubukan pa namin kunan ng panig si Guo at Feliciano. Sa gitna ng mga issue sa Pogo, muli iginit ni Secretary Arsenio Balisacan na pwede ng tuluyan ipagbawal ang mga Pogo. Ito'y kahit pa nauna ng sinabi ng PAGCOR na aabot sa 20 billion pesos ang maaaring mawala kapag ipinatigil ang operasyon ng mga Pogo. It may be a big number, but the cost and particularly social cost of Pogos are quite high. And also we are trying to position our country as a legitimate place for business where we are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Hindi pa raw ito na pag-uusapan sa gabinete ang kay Balisacan, pero sakaling humantong nga sa pagbaba ng Pogo, mababawi raw ang mga posibleng mawala sa ibang mga paraan. If we expand the businesses, then we generate more revenues from income taxes, corporate taxes, from all kinds of, if we import some equipment, we also derive tariffs revenues there. So if you put all this together, there should be more than what you lost in the Pogo.
Nauna na rin sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ire-recommenda niya sa Pangulo ang pagpapatigil ng POGO. Ang Department of Labor and Employment naman, pinaghahandaan na ang pagsalo sa mahigit 22,000 POGO workers na posibleng mawala ng trabaho kung sakali. Ito ang unang balita. Ivan Merina. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.